Alright, once again, good morning, ladies and gentlemen. We would like to invite everybody to please settle down as we about to start our program proper in 1 minute. Once again, we would like to request everybody, pwede na po tayong lahat maupo. Aming lahi, ang aming clan at Bincula ay magkaroon ng ganitong gatherings, ng ganitong reunion. Salamat dahil ikaw ang Diyos na nagtatakda ng lahat ng mga bagay at ikaw din ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ang aming mga mahal sa buhay ay muling magkakasama-sama, magdiwang, magalak, na nagkita-kita kami at salamat dahil buhay pa po kami, Panginoon, at mayroong lakas ng katawan, walang karamdaman, malulusog. Ito po ay dahil sa iyong biyaya at kagandahang loob. At nawa po ang pagtitipong ito ay maging isang napakahalagang araw na hindi namin malilimutan dahil naranasan namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, kagandahang loob at pag-ibig sa aming mga mahal sa buhay. Yan po yung aming samot na langit sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo, mga mahal po sa buhay, mga mag-anak. At sasamantalahin ko po yung pagkakataon sapagkat napakahalaga po ng araw na ito na hindi ko po malilimutan dahil sa tuwing magdaraos po tayo ng reunion na kung saan po ako lumaki dahil alam niyo naman nangyari sa aking ina, nagkasakit at nagkaroon ng karamdaman. Kaya napatira ako sa Buyatasyo. Bata pa po ako, grade 3 pa lang, nandoon na ako hanggang sa nagbinata at nagkaasawa. At sa pamilyang ito, dito ko po nakilala ang Panginoon. Sa pamagitan ng panganay na anak, na dito po yung panganay na anak si Julie. Pakitayo iha, para makita kanila. Ayan po yung panganay na anak ng Kuya Tasio, si Julie. Siya po ang kauna-unahang nakarinig ng salita ng Diyos sa pamilya. At ako po ay inanyayahan niya para makasama doon sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. At doon ko nakilala ang ating Panginoon na nagsimula na pong nabago yung aking buhay. Ngayon, naalala ko si Mama Beth, hindi yan papayag na anumang gatherings, walang prayer, walang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kayo magugutom. In 15 minutes, I will try to do my best na maipaliwanag yung salita ng Diyos at maintindihan.
ng ano? Ano bang masarap yung sauce nito? Masarap. Sweet. Sweet po. Sa siomay, masarap po yung sweet. May siomay? Mayroon na Meron din po. Mayroong cream. Paano may nagbigay sila? Binawian na ng buhay. So, alam natin na lahat tayo doon pupunta, doon tayo uuwi. Pero napakahalaga na kung dumating man ang pagkakataon na tayo bawian ng buhay, magkikita-kita tayo, magsasama-sama tayo, ang pamilya at bigula sa langit. Gusto niyo ba magsama-sama tayo hanggang langit? Ayan. Napakahalaga nun, mga kapatid. Sisimula ko sa sinabi ng napakatalinong hari, napakayaman, na nabuhay sa daigdig. Walang iba kundi si Haring Solomon. At ang sabi niya doon sa kanyang sulat, sana pakinggan niyo mabuti dahil pagkatapos nito ay kakain na tayo alam ko Ngayon, pakinggan niyo po ito dahil napakahalaga nito. Ang sabi ng napakatalinong hari, no? Hindi lang matalino. Itong hari ito, no, world-known king in his time, si King Solomon. At hindi lang siya hari kilala, hari na pinakamayaman. No, sa lahat ng hari siya pinakamayaman sa daigdig noong panahon niya, si King Solomon. At bago siya namatay, sumulat siya ng isang aklat sa banal na kasulatan na ang pangalan ay Ecclesiastes o mga ngaral. At ito ang sabi niya. Ang sabi niya sa chapter 12, at the end of the chapter of this book, ang sabi niya ganito, sa Tagalog, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kabuluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan, ang mga bituin, bago kalampungan ng makapal na madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago kumina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago mawala ng pandinig at halos hindi mo na marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon, ang hibig ng awitin. Verse 5, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok, bago lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y lilipat na palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ng mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang kanilang pila na magdadala ng ilawang ginto, babaksak ito at madudurog.
Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang iyong katawang lupa at ang iyong espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. And last verse, sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng ating gawin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Mga mahal ko sa buhay, kung bakit ko sinasabi sa inyo ito dahil bilang lingkod ng Diyos, ako ay naglingkod sa Diyos 32 years na, at nakita ko na napakahalaga na maintindihan ang salita ng Diyos ng bawat isa. Ako ay nag-resign sa trabaho. Iniwan ko yung aking work dahil ang aking nais mangaral sa mga tao para kung sakaling bawian ang buhay, langit ang punta ng kanilang kaluluwa. Pero ang masakit sa akin, kung ang aking mga mahal sa buhay hindi ko na pangaralan at napahama, mananagot ako sa Diyos. Sapagkat napakalinaw sinabi doon sa Ezekiel. Anong sabi sa Ezekiel? Ang sabi doon, palalahanin mo ang taong masama at para kung siya'y mamatay, kailangan mong ipaabot sa kanya upang makapagbagong buhay. Mamamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Napakalinaw, mananagot ako sa kamatayan ng lahat dahil ako'y lingkod ng Diyos. Kung hindi ko ipaalam sa inyong katotohanan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi nagbagong buhay, mamamatay siya ng makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Hindi ko sinasabi ito dahil takot ako sa Diyos na managot. Sinasabi ko ito sa inyo, mga mahal ko sa buhay, dahil mahal ko kayo at gusto ko magkita-kita tayo. Kung sakaling bawian tayo ng buhay sa lupang ito, magkikita-kita tayo sa langit. Sapagkat merong langit tayong pupuntahan, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang dahilan kung bakit namatay si Jesus Christ sa cross para bayaran ang kasalanan natin, dahil yung kasalanan natin ang magdadala sa atin sa kapahamakan sa impyerno. At ang napakasakit na mga katotohanan na dapat natin maintindihan. Maaaring sabihin natin, mabuti naman tao ako, palasimbahin, padasalin, matulungin, kapagkawang gawa. Walang masama doon. Pero aminin natin yung realidad na tayo ay nagkakasala sa isip, salita, at gawa. At merong sinabi sa James 4:17 sa salita ng Diyos, sa nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, siya'y nagkakasala. Kaya kung nagkakasala tayo sa mga kasalanang masama, isip, salita, gawa, yung mabuti na hindi natin ginagawa, kasalanan din. Kaya wala tayong lusot sa pagiging makasalanan. At alam niyo, nung inaaral ko ang salita ng Diyos, dito ko nakita ang pagiging makatarungan ng Diyos, sapagkat ang sabi doon, God is just. God is love, but God is just. Ang Diyos ay pag-ibig, pero makatarungan ng Diyos. At ang sabi sa wikang Ingles, He will not let the guilty unpunished. Hindi niya hahayaan ang isang makasalanan na hindi parusahan. Mahal tayo ng Diyos, pero may kasalanan tayo. Kaya paparusahan tayo ng Diyos. At ang masakit nito, mga kapatid, ang sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 8, yung pinakamaliit na kasalanan na paparusahan ng Diyos at walang ligtas ang bawat isa sa atin. Kaya ako, nagsisi, hingi ng tawad, 1978, Sabado, alas 9 ng gabi. Isipin nyo to, bakit? Sapagkat ang sabi sa Revelation 21 verse 8, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, taksil, nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mamamatay tao, mapakiapid, mangkukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, lahat ng sinungaling.
sila'y ibubulit sa lawak ng naglalagablab na asupre na siya pangalawang kamatayan. So it's very clear na mamamatay tayo, and right after death, mamamatay ulit tayo. Ibig sabihin, dadalhin yung kaluluwa natin doon sa apoy. At ang pinakamaliit na kasalanan, mga kapatid, pagsisinungaling. Sino sa atin ang hindi nagsisinungaling? Yung ang mga asawa, pag humingi ng pera sa asawa, may pera ka dyan, sasabihin ng asawa, wala, dahil ayaw niyo magbigay. Pagsisinungaling yan. At wala akong nakita na pinarusahan na nagsinungaling, ikinulong sa bilangguan. Pero sa harapan ng Diyos, ang kasalanan ay kasalanan, kung hindi mo hihingi ng tawad, paparusahan ka. Pinakamaliit, pagsisinungaling. Sino hindi nagsinungaling? Lahat tayo, maliit pang bata, nagsinungaling na. Pero kung hindi mo hihingi ng tawad yan, ikaw ay mapapahamak. Sabi, ibubulit ka sa lawak ng naglalagablab na asupre. Apoy, asupre. At ang sabi sa Revelation, uod, hindi namamatay. Apoy, hindi namamatay. Mabahong asupre. So, ang punishment sa taong hindi nakahingi ng tawad, lalo na sa pinakamaliit na kasalanan, impyerno. Pupunta po tayo doon pag tayo namatay. Kaya ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko nung buhay pa ang inyong mga magulang, ang inyong mga tatay, nanay, at ibang kamag-anak natin. Inisa-isa ko sila namuntahan kasama ang Ate Letty, minsan ang Mama Beth. Pero may pagkakataon ako lang, inausap ko pati lola natin, ang Lola Iba. Nasa amin yan. Now, 1 week o 1 month bago umuwi sa Tio Ruhe, yung Kuya Mente, nasyaran ko si Lola Iba. At ang sabi ko, Lola, ako nyo, pag ako'y namatay, pupunta ako sa langit. At kasi kayo, gusto ko, Lola, makasama ko kayo kung kayo mamamatay, pupunta kayo sa langit. Kaya si Lola, siniran ko, tinanggap niya. Humingi siya ng tawad sa Panginoon, tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso bilang Panginoon tagapagligtas. At alam ko, si Lola, Iba, ang tatay ko, nanay ko, mga magulang nyo na nabahaginan ko ng salita ng Diyos, mga tiyo at tiya na tumanggap sa Panginoon, nagkita-kita na sila sa langit dahil nakahingi sila ng tawad. At gusto ko, mga kapatid, bago tayo kumain, makapag-desisyon kayo na hihingi tayo ng tawad sa Diyos. Gagabayan ko kayo sa isang napakasimpleng panalangin, paghingi ng tawad dahil pupunta tayo sa impyerno kapag hindi tayo humingi ng tawad sa kasalanan na ating nagawa. Pero napakabuti ng Diyos. Ang sabi sa 1 John 1:9, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, tapat at banal ang Diyos na ikay patatawarin sa iyong kalikuan at dilinisin sa lahat ng iyong kasamaan. At tayo kinakailangang humingi ng tawad sapagkat tayo po ay tao na nilikha ng Diyos. And God made a tripartite being. Tayo yun, tripartite being. Ibig sabihin, nilalag tayo ng Diyos na may katawan. Kaya tinan mo katabi mo, may katawan. Iba-iba ang katawan natin. Yang katawan, pangmalin sa mundo. Kaya nga, dito, malamig, nagdaman natin. Nagugutom tayo, kaya nagpika-pika tayo. Meron tayong lunch kasi magugutom tayo. Pagmalin sa mundo, pag mundo lang yan. Kaya pag namatay ang tao, yung katawan, kukunin ng punerarya at ilalagay sa kabao, ililibing. Merong ikalawa, hindi lang katawan. Ang napakahalaga, mga kapatid, yung pangalawa, yung kaluluwa. Sapagkat sa Genesis chapter 2, nang lumikha ang Diyos ng tao, mga kapatid, mula nun sa abo, sa alabok, sa putik, nilikha ang Diyos. Sa Genesis 2:7, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Mukhang tao na pero putik. Ano ginawa ng Diyos? Sabi doon, piningahan ang butas ng ilong. Isipin mo, putik tayo, tapos piningahan ang putik na ito sa ilong ng hininga ng buhay, at ang tao naging kaluluwang may buhay. Kaya ang nagbibigay po ng buhay sa katawan natin, mga kapatid, hindi ito yung nasa loob nito na galing sa Diyos. Yung hininga na yun, yun yung buhay, yung kaluluwa na inilagay ng Diyos sa ating katawan para mabuhay yung katawan na to.
Yung kaluluwa natin, aalis sa katawan, kaya ang tao namamatay. Kaya walang tao mabubuhay. Kasi darating ang takdang panahon na aalis ang kaluluwa natin sa tinakda ng Diyos na araw, mamamatay ka. Kaya sabi ni Solomon, alalahanin mo ang Diyos bago dumating ang kamatayan. Alalahanin mo siya. Kasi napakahalagang alalahanin natin ang Panginoon. Kaya meron katawan, pagmalay sa mundo, kaluluwa, pagmalay sa sarili. Pag namatay tayo, kaluluwa natin aalis. Dalawa lang ang pupuntahan, mga mahal ko sa buhay. Kung hindi yan papuntang langit yung kaluluwa mo, at yung kaluluwa nilagay ng Diyos sa tanyo, hindi yun namamatay. Para nyo subukan, tapikin mo yung katabi mo. Tapikin mo, maramdaman niya, tinapik mo siya. Sabihin mo sa katabi mo, ganda mo, pogi mo. Hindi mo naman siya tinapik, naramdaman niya. Pero bakit sinabi mo, pogi mo, ganda mo, pinapil niya? May kaluluwa pa yan. Pero yung patay, sabihin mo, ganda mo. Ang cute mo, walang dating yun. Walang kaluluwa. Kaya yung kaluluwa na nilagay ng Diyos sa ating katawan, walang kamatayan. Kaya pag namatay ang tao, iiwala yung kaluluwa mo sa katawan, kukunin ang punerarya katawan mo, eh ang tanong ko, saan pupunta ang iyong kaluluwa pag namatay? Yun yung dahilan kung bakit ako nangangaral ngayon. Gusto ko po, mga mahal ko sa buhay, mga kamag-anak ko, mga pinsan, pamangkin, hanggang ako, tiyahin, no? Pag kayo po'y namatay, tulad ng aking mahal sa buhay, ng aking nanay, tatay, ng aking mga kuya, mga kapatid ko na namatay, isa-isa po yun ang pinahingi ko ng tawad sa Panginoon at tinanggap si Jesus sa puso nila bilang Panginoon na napagligtas. Lalo na ang Metasyo, ilang ulit ko yung inulit. Sabi ko, Kuya, kailangan mong kilalanin si Jesus sa puso mo. Bago nakita ko, lumuluha siya. Bago siya, nung may sakit siya, lumuluha siya, tinanggap niya si Jesus sa puso niya bilang Panginoon na tagapagligtas. Kaya meron po tayong kaluluwa. Eh, yung pangatlo, pastor, ano yun? Katawan, pagmalay sa mundo. Kaluluwa, pagmalay sa sarili. Hindi yung namamatay. Dalawa pupunta nun, pag hindi sa langit, impyerno. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Kung bakit namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo? Dahil may kaluluwa inilagay ang Diyos sa tao na mapapahamak kapag nagkasala. Kaya tinubos nga ni Jesus ang kasalanan natin, pero hindi yung automatic. Kailangan lumapit ka kay Jesus, humingi ka ng tawad para yung pagpapatawad, maranasan mo. Naalala niyo sa pelikula, yung Passion of the Christ? Nakapako si Kristo sa krus. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Anong sabi ng isa? Jesus, kung ikaw ay tunay na Diyos, bumaba ka dyan, iligtas mo kami. Pero sabi ng isa, tayo tama lang na mamatay dito sa krus, makasalanan tayo. Pero yung tao yan walang kasalanan. Kaya sabi ng isa, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa paraiso. Ano ibig sabihin noon? Kinilala niya na siya isang makasalanan. Kinilala niya si Jesus na si Jesus lang ang makakapagdala sa kanya sa paraiso, sa langit, pag siya namatay. At alam niya, naghihingalo na siya. Kaya namatay siya. Anak ko, ang sabi ni Jesus sa kanya bago siya namatay, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ngayon din, isipin mo, ilang hininga na lang, ilang minuto na lang ang tagot na hininga niya. Pero pinangakuhan siya ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya napakapalad ng makasalanan na yun. Kasi mamamatay na siya, naligtas pa siya. Dahil katabi niya ang tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus na namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Kaya yung espiritu natin, ano yun? Katawan, kaluluwa, pinakamahalaga sa lahat, kaluluwa. Alam mo dapat pag namatay ka, kaluluwa mo saan pupunta. Pangatlo, espiritu. Ang sabi ni Solomon, yung espiritu natin, pag tayo namatay, yung kaluluwa natin, iiwalay sa katawan, patay tayo, yung katawan natin, ililibing yun, nalagay sa kabaong, ililibing. Eh yung kaluluwa, yun saan pupunta, langit dapat, hindi impyerno. Eh yung espiritu, sabi ni Solomon, ang sabi niya sa mga ngaral, chapter 12 verse 7,
alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa. Sabihin, mamamatay ka. At ang ating espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Ang espiritu po ay pangmalay sa Diyos. Kita nyo, kahit nasa bundok, may kinikilalang Diyos yun. Luluhod man, luluho man, meron kasi espiritu ang tao, pangmalay sa Diyos. Tayong lahat, alam natin may Diyos. Pero dapat alam natin na may tayong kaluluwa na mapapahamak, pupunta sa impyerno. Pero pag namatay ka, saan pupunta? Kaya sa akin po magtatapos, mahal ko sa buhay, saan man kayo naroon, sana pakinggan nyo to. Meron akong tanong na napakahalaga. Kung sakali ba napawian tayo ng buhay ng Panginoon, huwag ngayon, kasi magkakahirap pa tayo eh. Bukas, sa mga susunod na araw, kung sakali ba pawian ikaw ng buhay, tanong ko sa iyo, mahal kita kaya kita tinatanong ng ganito. Natitiyak mo ba langit ang punta ng iyong kaluluwa? Kung hindi mo tiyak, napakahalaga magdesisyon tayo ngayong umaga. Kilalanin natin na tayo makasalanan. Sapagkat alam nyo ba, hindi religion natin ang magliligtas. Si Jesus ang magliligtas. Kahit alin pa natin sa daang religion, hindi tayo pupunta sa langit. Sapagkat alam niyo ba, ibig sabihin, malapit na ako matapos, ang ibig sabihin ng religion sa Ingles, galing yan, yung salitang yan, alam niyo, napakahalagang maintindihan natin yan. Yan ay galing sa salitang Latin words na religio, na naging English translation, religion. Ano ibig sabihin nun? Comes from the Latin word religio. Ibig sabihin, again, yung legio, to die. Ibig sabihin pala ng religion, na ang iniligay sa atin, dito sa daigdig na to, religion, meron ka sariling grupo, na inaaniban, kaya tawag natin, ano religion mo? Ay ako, Kristiyano, ito ay Katoliko, ito ay Iglesia, ito Saksi, ito ay Mormons, ito ay Actify. Yung ganun lang natalim sa ating isipan. Ang ibig sabihin ng religion means religio in Latin word. Re means again, leo means to die again. Muling ikabit, muling idugtong. Bakit? Kasi yung tao ng magkasala nahiwalay sa Diyos. Ang sabi sa Isaiah 59 verse 2, pinapag-iwalay kayo ng inyong kasamaan, kayo at ng inyong Diyos. Ang naghiwalay sa atin, our sin separated us from God. Mga mahal ko sa buhay, nahiwalay tayo dahil sa kasalanan natin. At dahil sa kasalanan na yan, tayo mapapahama. Kaya nga namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan na yan at maligtas tayo. Kaya ang kasalanan, kabayaran, kamatayan. Kaya mamamatay ang lahat ng tao. Pero pag namatay ka, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Yun ang aming tanong. Kung bakit ako nakatayo dito, kasi nakita niyo itong mukhang ito at gusto ko magkita-kita tayo hindi lang dito sa sports complex na to, hanggang langit magkikita-kita tayo. Okay, ito na yung oras. Kung hindi mo alam na pag binawian ka ng buhay, langit ang punta ng iyong kaluluwa. Ngayon kapatid, paano pupunta kaluluwa mo sa langit pag namatay ka? Simple lang. Humingi tayo ng tawad sa Diyos, sabi sa 1 John 1:9, kung ipapahayag mo kasalanan mo, tapat at banal ang Diyos na patatawarin ka sa iyong kasalanan at nilinisin sa lahat ng iyong kalikuan. The only religion na kailangan natin is Jesus Christ. Because He is the one who reconcile us to God and connect our relationship to God. Walang nagdugtong ng relasyon natin sa Diyos at sa tao, si Jesus Christ lang. Kaya si Jesus po ang tunay natin kailangan. Si Jesus. Ang sabi nga, kailangan natin maging Kristiyano, si Kristi mapa sa atin, dahil Christianity is the only religion with a living originator. Yung lahat ng tayo ng
reliyon namatay. Pero yung nagtatag ng Kristyanismo, si Kristo, namatay sa krus, nalibing, nabuhay na muli, kaya kaya kang dalhin sa langit. Dahil yung ikilalanin mo na Kristo, kaya ka magiging Kristiyano, ay namatay, inilibing at nabuhay na muli, umakyat sa langit. At hindi lang yun, babalik siya para kunin yung mga buhay na nananalig sa Kanya, at yung mga patay naman, napunta na kaluluwa sa langit, bubuhayin muli yun, pagsasamahin ng mga buhay at patay, dadalhin tayo sama-sama sa langit. Kaya ngayon pong umaga, sa aking pagtatapos, saan man kayo naroon, mga mahal ko sa buhay, sana huwag niyong gawing biro. Dahil ang gusto nung namatay, nang sinugo ang kanyang anak nang sinugo ni Jesus, nang sinugo ng Diyos si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nagbiro. Because He died on the cross to pay the penalty of our sin. Para maligtas ka, may nagbayad sa iyo, si Jesus. Kaya si Jesus ang dapat nating kilalanin sa ating puso. Bakit? Para maging totoong Kristiyano ka. Kasi pag sinabi mong milyonaryo, may milyon yan. Tanungin mo katabi mo kung may milyon, milyonaryo yan. Pag may milyon, milyonaryo yan. Pag may manok yan, at papunta sa bungan, sa bungero yan, may dalang manok. Pero pag may meron yan na hacienda, no, asindero tawag yan. Pero paano ka tatawagin Kristiyano? Hindi mo alam kung si Kristo nasa puso mo. Kasi ako lumaki, akala ko Kristiyano mo, wala si Kristo sa puso ko. Nasa utak lang. Pero nung tinanggap ko si Kristo, December 1978, Sabado, alas 9 ng gabi. Saan? Sa bahay ni Papa Bear, ni Kuya Tasio. Sa bahay ni Mama Bear. Doon ko tinanggap si Jesus nung may nangaral doon. Kaya ngayong umaga, mga mahal mo sa buhay, please, sana manahimik tayo. Gawin niyo po itong prayer na to, napakahalaga nito. No, ito po yung panalangin ng paghingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan, dahil gusto ko po lahat ng nakakita ng mukha ko hanggang langit magkikita tayo. Malungkot po ako pag nakita kayo na napahama kayo. Gusto ko po magkita-kita tayo sa langit. So, please, tahimik lang po, walang mag-iingay, at huwag po kayong mahiyak na ipag-pray ang panalangin ito dahil napakahalaga ito. Ito po, sabi po ng salita ng Diyos, dadapuan ang lahat ng kay Jesus ay nagsitanggap, John 1:12, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. John 6:47, ang sabi nun, ang nananalig sa akin kay Jesus ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Pag namatay ka, may hangganan buhay dito eh. Pero bago ka mamatay, tanggapin mo, ngayong araw na to, buhay na walang hanggan. Si Jesus para maging anak ka ng Diyos. Pangalawa, buhay na walang hanggan. Para pag namatay ka, buhay na walang hanggan. Langit ang punta mo. Tandaan niyo po, ang sabi sa Hebrew 9:27, itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Mamamatay tayo minsan. Pagkatapos, paghukom, judgment. Kaya isip ko, walang ligtas ang tao. Pagkamatay mo, baba na atong ng Diyos. Impyerno, langit. Kasi alam ng Diyos kung kinilala mo siya ng buhay kape. Kaya pag namatay ka, impyerno o langit. Automatic yun. Paglagot ng hininga mo, langit. Paglagot ng hininga mo, impyerno. Paano ka pa magsisisi? Kaya ngayon po ang panahon ng humingi ng tawad sa Diyos. January 31, 12:15 a.m. 12:15 noon, Saturday. January 31, 2026, 12:15 noon, Saturday. Para maging anak tayo ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pwede po ba tayo lahat ay tumungo, pumikit? Pakiusap ko po kung pwede i-igil yung mga nasa photo ginagawa natin dito, napahamak tayo. Magsisisi po tayo at huli na pag nasa impyerno. Hindi na po tayo makakaalis. Tayo po'y mananalangin, sumunod po kayo sa akin. Doon po sa lahat ng mahal ko sa buhay na hindi natitiyak pag namatay langit ang punta. Please, pakiusap ko po bilang lingkod ng Diyos. Sumunod po kayo sa akin sa prayer.
napakahalaga po nito. Wherever you are, sumunod ka sa akin sa prayer. Gawin mo itong panalangin ito dahil napakahalaga nito. Ang desisyong ito'y, tandaan mo, napaka-critical. Kapahamakan o kaligtasan ang tatanggin mo. Kaya sumunod ka sa akin sa panalangin, saan ka man naroon, sabihin mo itong panalangin ito ng taos na tao sa puso. Huwag niyo pong gawin biro. Huwag sa bibig. Sa puso. Bubuka mo bibig mo, pero hindi pa bibig lang. Puso. Sabihin mo itong panalangin, sumunod po kayo sa akin. Yung hindi po nakatitiyak na kapag namatay, langit ang punta niya. Sumunod ka sa akin. Yung hindi nakatitiyak na namatay, may buhay siyang walang hanggan. Hindi niya natitiyak na anak siya ng Diyos. Tayo po'y lahat nilalang ng Diyos, pero hindi lahat anak. Pero ngayon, gagawin kang anak ng Diyos. Kapag tinanggap mo si Jesus, bibigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pati pangalan mo, isusulat sa aklat ng buhay. Sabi sa Revelation 21:27. Tayo po'y manalangin. Pakiusap ko po lahat, bata, matanda, wherever you are, gawin mo itong panalangin na to. Yun lang po pakiusap ko at yun lang po magagawa ko sa inyo bilang lingkod ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Sabay-sabay at malakas, tao sa puso. Sabihin nyo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sige po, say it after me. Panginoong Jesus, sa oras kong ito, humihingi ako ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Masasama kong sinalita, ang masasama kong inisip, at ang masasama kong ginawa. Mula bata hanggang ngayon. At ang mabubuti na hindi ko nagawa, nasabi mo yung kasalanan din, napakarami po noon. Patawarin niyo po ako, Panginoon. At ngayon, Panginoong Jesus, sabihin niyo ng taimtim, ngayon, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko, regalo ko sa akin ngayong umaga ang buhay na walang hanggan. Maghari ko kayo sa puso ko at tulungan niyo ako, Panginoon, na maging masunuri sa inyo mula ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tandaan niyo po, napakasimpleng panalangin yan, pero yan yung daan ng iyong kaligtasan. Number 1, John 1:12, natapwat ang lahat ng Jesus na natanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Number 2, John 6:47, nagsabi ng Lord, ang nananalig sa akin, yung lahat ng tumanggap at tinanggap si Jesus, may buhay na walang hanggan. Eternal life. You receive eternal life. Third, ang sabi sa Revelation 21:27, your name was written today in the book of life in heaven. At ang sabi doon, paano kung ang pangalan mo hindi nasulat, hindi mo tinanggap si Jesus ng totoo sa puso. Pero kung tinanggap mo si Jesus ng totoo sa puso, your name was written in the book of life in heaven. May book of life in heaven. At ang sabi sa Revelation 20:15, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya may impyerno, may langit. Itatapon sa lawang apoy yung pangalan hindi nasulat sa aklat ng buhay. Kaya yung lahat po na tumanggap, mga mahal ko sa buhay, congratulations, because you are now belong to the very big family of God. You have eternal life and your name was written in the book of life in heaven. At ang masasabi ko po, kung totoo yung ginawa nyo, itong mukhang ito, tandaan nyo, ang inyong pinsan, no, kung lolo man tawag sa akin ng aming mga apo, ng UN, ano, tandaan nyo itong mukhang ito, see you in heaven one day. Makikita-kita po tayo sa langit. Kaya hanggang doon na lang po at salamat sa inyong pakikinig at sana ginawa niyong seryoso yung panalangin ng pagkilala kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Ulitin ko, January 31, 2026, 12:15, noon Saturday. Nakarecord po yan sa heaven.
makikita-kita po tayo. God bless you mga mahal ko sa buhay at enjoy, mag-enjoy tayo sa ating reunion at makakakain po tayo ng lahat ng pagkain dyan. God bless you po mga kamag-anak ko. God bless you. Thank you so much once again, Pastor Mon at Vincula. Once again, palakpakan naman po natin ang Panginoon. Maraming salamat po once again, Pastor Mon at Vincula. And since we already have our opening prayer, once again, ladies and gentlemen, para magbigay ng kanyang mensahe para po sa ating lahat ng Vincula Clan, palakpakan po muli natin ang ama ng Imus, Mayor Alex A. at Vincula. Magandang hapon! Magandang hapon na nga pala. Palagay ko, sumunod ako. Mas sanay kasi ako nagsasalita dito sa baba eh. But sige, nautosan ako ng aming panganay na anak eh. Naglet, ha? Magandang tanghali po sa ating lahat. Parang walang Vincula ngayon dito. Ha? Ano nangyari? Saan ba ako nagpunta? Parang tahimik sila lahat. Siyempre, guys, bumati rin sa mga hapon. Sorry po at nahuli ang inyong kamag-anak dahil napakaraming schedule ang napasabay ngayong Sabado. Pero sa dulo ng lahat, tuloy man daw ang sa Lolo Regino Clan. Palakpakan natin. Sa Lolo Dorico Clan. Palakpakan natin. Siguro, kung sino pinakamalakas na hiyaw, may premyo sa mayor dito, ha? At syempre, sa Lola Antang Clan. At syempre, sa Lola Sileng Clan. Parang wala tayong nagkapo ng Lola Sileng. Doon sa dulo. Ay, po. At syempre, sa Lola Kaleng Clan. Palakpan natin, mga Lola Kaleng. Oo. Siyempre sa ating Lolo Uste. Lola Uste. Lola Uste. Tawag ka. Sabi rin ha. Anong shirt nyo ha. Siyempre sa Lola Pelisa Clan. Oo nga. General. Oo. Siyempre sa Lolo Pablo Clan. Oo nga. Galing pa to sa ano. Galing pa kayo sa Bulacan. Ang layo-layo. Sa lahat po ng nandito, siyempre sa nanay Bining Clan, nandito rin, palapakan natin. At bisita rin natin ngayong umaga ang ating kamag-anak, dating konsehal. Ngayon ay kapitan ng Molino, Kapitan Jun at Vincula and family. Ayun. At dito din po ang aking kuya, ang City Councilor ng Bacoor, Kuya Open at Vincula, palapakan natin. Ang aking pamangkin, mga tita, sa lahat ng aking mga kamag-anak dito, sa lahat ng Pango. Pango at Vincula. Di ba pamura mo mga Vincula? Totoo ba yun? Pango, pero mga magaganda at guwapo naman, di ba? Sa inyo pong lahat, welcome sa lungsod ng Imus. Nung dumating po ako dito, nakita ko dun sa labas kanina, may naikaklap na mga sasakyan. Baka sasakyan nyo na iklap dun sa labas. Maayos pa yung parada nyo sa labas? Biro lang. At nakita ko po maraming sasakyan. Sabi ko nga ba, marami rin pala ang Vincula family talaga pag napagsama-sama. Siyempre, nais po natin batiin ang aking matiyo, ang aking mga kapatid na siyang nag-organize nitong hapon na to. Magandang nagkakamustahan, magandang nagkikita-kita. Dahil matagal tayo hindi nagpakita, kasalanan ng tatay ko na hindi ako masyadong pinakilala sa ibang kamag-anak. Kaya this is the time, ito po yung panahon para kahit paano magkakilala tayo, magbanding tayo lahat. At dito po sa Imus, basta Vincula ka, sigurado wala kang huli. Sigurado wala kang multa. Pero ang Vincula dito sa Imus, laging nagbibigay.
Kaya palagay ko, hihinga ko kayo ng tiko konti mamaya para magbigay kayo dahil hindi kayo uhulihin dito. Joke lang. At syempre, gusto ko masaya lahat. Alam ko po ay maraming ginandang mga games, maraming raffles na gagawin ngayon. Sabi ko, pagka raffle, ay merong hindi katama. Pero sabi ko kay Ria, na bunso namin kapatid, huwag na natin i-raffle yung iba. Baka pwede lahat natama ng 1,000 pesos sa pamatel ng reunion ngayon. At syempre, hindi rin bumalik yung mga kapatid ko. May mga souvenir pa po na iuwi na galing sa aming pamilya. At sana po ay kung may 5 oras na pagsasama natin lahat, ay maging makabuluhan, magkakilala tayo lahat, at kung ano yung may tutulong po dito sa lungsod ng Imus, ang inyong kamag-anak na mayor sa lungsod ng Imus ay handang sumuporta, umalalay at tumulong. Kasama ko dapat po ang congressman, ewan ko kung habol, medyo masama yung pakiramdam at naparami pong schedule ng isang araw. At sabi ko, piniting makarating para makilala niyo naman yung congressman namin dito. Papuri ng ilong at Bicol na rin. Kaya itayin po natin baka mamaya dumating ang ating congressman. At sana po maging masaya ang pagtingin nyo sa aming lungsod, dito sa ating lungsod. Muli po, congratulations sa Bicol family ngayong tanghali ito. Maraming salamat. Mabuhay ang Bicol family. Thank you po. Thank you. Once again, palakpakan naman po natin ang ating Dapat din tayo. correct. Talaga na pagbigay niya pa din. Gitna. Dito po sa gitna ang ating color blue. Closer! Closer! Siyempre, hindi mo wala ang... Ay, wait lang doon. Ayan. Okay, eyes on our official photographer. O, tingnan na sila. Photographer. Wait! Thank you so much. That's our Tatay Ito Clan. Maraming salamat sa ating Tatay Ito Clan. Dito na lang po sa baba. Make sure na lang po yung ating mga kids nasa harap po para po makita sila sa ating photo. Okay, mga kids po sa taas. On the camera. All right, thank you so much. Let's have our official photographer. Again. Wait lang po for our One more. official photographer. All right. Closer. Waki! Okay, last wait lang po sa ating photographer. Wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Okay, wait lang guys. Wait lang lang. Wait lang po tayo. Wait. Ready? Ready guys? Wait lang po. 1, 2, 3. Wait! Wait. Thank you so much. Maraming salamat po. Nanay Aklan. Color yellow. Yes, nandito na sila sa harap. Ano? Sir Gitna po. Standby. Waki! Wait lang po, mamaya na pumalis. We have our videographer. Wait lang po. Wait lang with energy. Come on everybody, wait! Thank you so much. Guys, dito po ang ating exit.
bilis! Pamigay natin yun sa mga bata. Oh, yan na. Sa mga Ayaw mo, pamilya. ayaw. Kaya para po may souvenir din sila.